Ulan. Napaka-importante para sa lahat na namumuhayan ng ulan. Nilalamig nito ang kapaligiran at nagbibigay ng tubig para sa laman at pati na rin sa atin. Bakit ba may ulan? At paano ba ang proseso nito? Nagkakaroon ng ulan dahil sa prosesong tinatawag nating water cycle o ang pagpapaulit-ulit ng tubig. Nilalarawan nito ang paulit-ulit ng galaw na tubig sa taas at ibaba ng surface ng Earth. Nangyayari ito dahil nagbabago ang anyo ng tubig. Maaari ito maging likido, vapor, o yelo. Tinatawag na nitong hydrological cycle at ang pangunahing layunin nito ay recycle ang tubig sa kapaligiran. Bago tayo magsimula kung ano ang water cycle, alamin muna natin ang kinanggagalingan ng tubig. Matatagpuan ang tubig sa halos lahat ng sulok ng mundo. 96.5% ng tubig ay nanggagaling sa mga dagat at karagatan. 1.7% ay galing sa glaciers at ice caps. Isa pang 1.7% ay matatagpuan sa lawa, ilog, lupa at bilang groundwater. At ang maliit na natitirang porsyento ay matatagpuan sa himpapawid bilang water vapor. Ngayon, maliwanag na para sa atin kung nasaan matatagpuan ang tubig. Kaya, alamin na natin ang proseso ng water cycle. Mayroong 4 na pangunahing proseso ang water cycle. Ito ang evaporation, condensation, precipitation, at collection. Nagsisimula ang prosesong evaporation o pagsingaw dahil sa sikat ng araw. Pinapainit ng enerhiya mula sa araw ang surface ng Earth na sanhi ng pagtataas ng temperatura sa mga katubigan. Dahil dito, nag-evaporate o nagiging gas ang likitong tubig na tinatawag na vapor. Nawawalan din ng tubig ang mga puno at halaman na sanhi rin ng pag-ulan. Nailalabas nila ang tubig mula sa kanilang dahon patungo sa himpapawid. Tinatawag na transpiration ang prosesong ito. Kapag nasa himpapawid na ang water vapor, dito na nagsisimula ang condensation. Sa prosesong ito, lumalamig ang water vapor sa himpapawid at nagiging tubig ito na bumubuo sa mga ulap. Darating din ang panahon kapag napakaraming tubig na ang nakondense. Kapag nangyari ito, magsimula na ang precipitation. Nagiging malaki at mabigat ang mga water droplets na nasa mga ulap. Dahil dito, nahihirapan na ang hangin na panatiliin ito at nahulog ang mga water droplets pabalik sa surface ng Earth bilang ulan. At kapag malamig naman ang panahon, nagiging niebe o sleet ito. Pagkatapos ng precipitation, nakukolekta o naipon ang mga tubig sa mga ilog, lawa at karagatan. Tinatawag na collection ang prosesong ito. Naiba ang paraan kung paano ito nakokolekta, depende kung saan itong dumapo. Kapag sa katubigan, diretso lang ito naiipon. Kapag sa lupa, aagos mo na ito sa ibabaw hanggat aabot at iipon ito sa mga katubigan. Surface runoff ang tawag dito. At ang ibang tubig mula sa ibabaw ay pupunta sa ibaba ng lupa at unti-unti itong nagagalaw hanggat aabot ito sa mga katubigan. Pagkatapos nitong lahat, magsisimula naman ang evaporation at uulit naman ang proseso. Kaya tinatawag itong water cycle. Ngayon, alam na natin ang proseso ng water cycle. Maraming salamat sa pakikinig.